Magandang araw sa aming mga nagwagwapuhan at naggagandahang tigapakinig. Andito na nga ang panibagong episode ng storyang pinamagatang Ang Babaeng Hindi Naniniwala sa Destiny. At syempre, katulad ng dati, corny pa din ang title at corny pa din ang bida nating si Bebang. Halina at subaybayan ang buhay ng ating mga bida. Salamat! Hindi makapaniwala si Bebang sa kanyang nakikita. Ang lalaki sa harapan niya ngayon ay ang lalaki sa restaurant. Muli ay napanganga na naman siya at nablangko na naman. Wala nang mga salita ang lumabas sa kanyang bibig. At syempre, tulad ng dati, ay napatawa na naman si Scott sa reaksyon niya. Sabi ko sa'yo, kung gusto mo akong pagmasdan, ibibigay ko sa'yo yung IG ko. Mabilis namang nainis si Bebang. Alam mo, hindi ko alam kung anong mas mahangin. Yung electric fan ko na naka number 4 o ikaw. Nagulat si Bebang nang parang may umubo at nagsalita sa tabi niya. Hindi niya namalayan na meron pa pala ang lalaki na naghatid sa kanya sa kwarto. Nagsalita ito. Miss Bettina, this is Sir Scott Alvarez, the COO of the company. I'm Carl, by the way, his secretary. Biglang naalala ni Bebang kung saan niya nakita si Carl. Ito nga ang nag-message sa kanya sa IG. Naisip ni Bebang, so kaya pala may secretary ang kumag na to dahil siya palang COO ng kumpanya. Hi Bebang, ano ba tong pinasok mo? Humingi siya ng paumanhin sapagkat nakasalalay pa din kay Scott ang pagkakatanggap niya sa kumpanya. Pasensya na sir ha. Si sir naman di na mabiro. Actually, gusto ko lang talagang sabihin na number 4 yung favorite kong number sa electric fan. Nice meeting you again sir. Very nice. Nakita niya namang napangiti si Scott kaya nawala ang kanyang kaba. Miss Bettina, you may sit down so we can start the interview. And, Carl? Tumingin naman si Scott kay Carl. Could you let the other applicants know that the interview is done for the day and they may go home? Yes sir, sabi naman ni Carl at ito ay umalis na nga. Nagtaka si Bettina kung bakit pinaalis na ni Scott ang mga applicants pero hindi niya na to pinagtuunan pa ng pansin dahil kailangan niya na ding ipasa ang interview na to. So you're a fresh grad, right? What makes you suitable for the job? Sinagot niya naman ito. Because I believe that I am confidently beautiful with a heart. Siyempre hindi yun ang sinabi niya. Ang sabi niya ay, yes, that's true. I'm just a fresh graduate, but it doesn't mean that my life revolves around my studies during my college years. I believe that my life experiences contributes to what I am now, a fighter. And I know that I can fight for this company and the values that it represents. This position is not just a job for me, but this makes me accountable for every transactions, just like how accountable I am with my life and my decisions. Halatang nagulat si Scotty sa sagot ni Bettina. Hindi niya ina-expect na personal ang isasagot nito sapagkat lahat ng aplikante ay puro technical ang isinasagot. Okay. So my next question would be, how do you handle stress? Because this job is not just a regular job. It holds a greater responsibility. Sinagot naman ni Bebang ang tanong ng nakangiti. I handle my stress by not handling it. Meaning, I don't let it get to me and influence the decision that I will make. And as I said, sir, I am a fighter, and stress is just another battle that I am willing to fight. Napatango naman si Scotty.
Halatang ready na si Bettina sa kanyang mga tanong. Nagtanong pa siya ng ibang technical na tanong at lahat naman ito ay nasagot ni Bettina. Okay, that's all the questions. I must say that you did good, Miss Ramos. Carl will call you for the results. You may go now. Bago umalis si Bettina, ay may sinabi siya. Sir, you may call me Bebang. Ang bantot man pakinggan pero actually ito yung preferred ko. Thank you. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na din siya. Kinakabahan siya habang pauwi. Hindi niya alam kung makukuha ba siya. Sa tingin niya naman ay binigay niya ang best niya para sa interview na yun. Ilang araw pa ang lumipas ay nawala na siya ng pag-asa sapagkat hindi pa tumatawag si Carl. Naisip niya na baka hindi siya nakuha. At naisip niya, siguro hindi ako kinuha ng tukmol na yun kasi kinumpara ko siya sa electric fan ko. Ay, kasi naman Bebang, bakit kasi ang pilosopo mo? Sa lahat pa ng mamamana mo sa tatay mo, pagiging pilosopo pa. Ayan tuloy, hindi ka tinawagan. Heist! Bago pa maghanap ng ibang trabaho si Bebang, ay agad namang tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number ang tumatawag, ngunit sinagot niya ito dahil baka ito ang tawag mula sa kumpanya. Nang sinagot niya, ay nabasasa niya si Carl. Hello? May I speak with Miss Bettina Ramos? Speaking, sabi naman ni Bebang. Hi, Miss Ramos. This is to inform you that you got the job. And after processing your documents, you can start working for our company. Muntik nang sumigaw si Bebang sa sobrang tuwa. Nagtatatalan siya sa kanyang pwesto. Sinagot niya si Carl pagkatapos niyang tumalon. Thank you, Sir Carl. Thank you so much. I'll process my documents as fast as I could. Salamat po ng madami. Natapos ang kanilang usapan. Binigyan siya ng instruction ni Carl patungkol sa pagkakahire niya. Pagkatapos ng ilang linggo, ay ready na si Bettina para mag-start ng trabaho. Dumating ang unang araw ng kanyang trabaho. Tuwang-tuwa ang kapatid niya. Kasama niya ito at ang kanyang mama nung lumawas ng syudad. Ate, alam mo na gusto ko, libre mo ako ng laruan saka madaming pagkain pag sumahod ka na. Ambit ni Bernard. Siyempre naman, para sa napakakulit kong kapatid. Tila naluluha naman ang kanyang ina. Ang anak ko magtatrabaho na. Hindi ako makapaniwala. Parang dati lang ang liit-liit mo. Si nanay naman, ang drama-drama. Huwag ka na magdrama dyan. Dapat masaya tayong lahat dahil ito nang umpisa ng pag-ahon natin sa hirap. Pangako ko sa inyo, hindi na tayo magugutom. Mas lalo namang naiyak ang nanay niya sa sinabi niya. Pero ito'y pinatahan niya. Pumasok na nga ang ating bida sa kumpanya. Hindi siya makapaniwala na andito na siya. Tinuro sa kanya ni Carl kung saan ang office ng mga accountants. Na-meet niya naman ang kanyang mga kaopisina. Lahat ay kinongratulate siya sa pagkakapasok niya. May lumapit sa kanya na isang babae. Maliit ito at may salamin. Nagpakilala naman ito sa kanya. Hi, ako nga pala si Tess. Kung kailangan mo ng latest chika, sa akin ka magtanong. Sabay tawa ni Tess. Natawa din si Bebang. Nagtanong si Tess, ano pala ang gusto mong tawag sa'yo kasi ang haba ng pangalan mo eh. Tawagin niyo na lang akong Bebang. Natawa ulit si Tess. Sure ka ba, Bebang? Ang ganda-ganda ng pangalan mo tapos Bebang ang gusto mong itawag? Sumagot naman si Bebang. Oo kasi gusto ka ng mabantot na pangalan eh. Pagbibiro naman ni Bebang. Tumawa ulit si Tess. Tama nga chika sa'yo ni Carl, mabiro kang tao. Kaya siguro nagustuhan ka ni Sir Scott. Aba, at chismosa nga talaga tong si Tess, naisip naman ni Bebang. Pagkatapos ng trabaho, ay sila ay lumabas. Ito ay upang mas lalo nilang makilala si Bebang.
Ang buong team nila at si Carl ay kasama ng kumain sa labas. Habang kumakain ay tumunog ang cellphone ni Carl at siya ay lumabas. Pagbalik niya ay sinabi niyang, "Guys, papunta pala dito si Sir Scott. Mukhang gustong sumama sa dinner natin." Nagtaka ang mga ka-office mate ni Bebang dahil ayon sa kanila ay never pang sumama si Scott sa mga okasyon. Pagkatapos ng ilang minuto ay dumating na nga si Scott. May dala itong wine. Hi guys. Sorry to crash your dinner. Nabalitaan ko kasi may celebration ng team nyo. Ay, okay lang sir. Sagot naman ng mga katrabaho niya. Umupo si Scott sa upuan na katabi ni Bebang at nagsalita siya. So Bebang, kamusta naman ang unang araw mo? Napatingin siya kay Scott. Sa distansya nila ay naaamoy niya ang pabango nito. Hindi niya maiwasan na amoy ng boss niya. Sobrang bango niya at parang na-addict siya sa amoy nito. Ha? Anong mabango? Tanong ni Tess. Nasabi pala ni Bebang nang malakas ang nasa isip niya. Sabi ko yung officer mabango. Oo, tama yung office. Natawa ulit si Scott. Sa sobrang lapit nila ay nagkakadikit ang mga kamay at braso nila. Hindi maintindihan ni Bebang ang nangyayari sapagkat nakakaramdam siya na tila nakukuryente siya. Bumibilis din ang tibok ng puso niya. Nagpatuloy ng ganun ang nararamdaman niya hanggang matapos ang dinner. Nagsialisan ng kanyang mga katrabaho at siya ay natira sa labas ng restaurant na naghihintay ng taxi. Lahat ng katrabaho niya ay may sasakyan. Napasambit na lang siya. Hay, sana all may sasakyan. Biglang may tumawa sa likod niya. Ito ay si Scott. Hindi pa din pala ito nakakauwi. Buong akala niya ay nauna na din ito. Nagsalita siya. Bebang, are you waiting for a taxi? Nagbiro na naman si Bebang. Hinihintay ko lang yung jowa ko, sir. Napansin ni Bebang na tila biglang nalungkot ang mukha ni Scott. Sinabi niya naman agad, "Joke lang, sir. Wala akong jowa. And yes, oo, naghintay ako ng taxi." Bigla namang bumalik ang ngiti sa labi ni Scott. If you want, I can take you home." Ay, naku sir, wag na, nakakaya naman. Please, I insist. I can't let you go home alone at masyado ng gabi. Napa-oo naman si Bebang dahil tama nga naman. Napahaba ang kwentuhan nila ng kanyang mga kagrupo at di nila namalayan ng oras. Sumakay si Bebang sa passenger seat at pinaandar na ni Scott ang sasakyan niya. Naisip niya, mukhang mabait naman si Scott. Ibang-iba sa unang pagkakataon na na-encounter niya ito. Naalala niya, sobrang yabang nito. Ngunit ngayon, parang ibang tao na to. Napansin niya na tila napatingin si Scott sa legs niya. At medyo namula ito. Nagsalita si Scott. You may want to cover your legs. Naalala niya na sobrang ikli nga pala ng skirt niya. Agad-agad niya namang tinakpan ng bag ang legs niya. Nakaramdam naman siya ng hiya. Tahimik ang buong biyahe. Nagsasalita lamang siya tuwing tinuturo niya ang daan kay Scott. Nakarating nga sila sa apartment niya. Nagpasalamat siya at bumaba na din ang sasakyan. Nagulat siya nang bumaba din si Scott. "Hatid na kita sa pintuan," sabi nito. Hinayaan niya na ihatid siya. Pagdating nila sa pintuan ay nandoon naghihintay ang mama niya na tila galit. "Hay nako kang bata ka, gabi na. Di mo ba alam na hindi yan uwi ng isang dalaga, ha? At sino ba tong..." Napatigil sa pagsasalita ang nanay niya nang nakita niya ang kasama niya. Tila nawala ang init ng ulo ng nanay niya. "Anak, sino tong gwapong nilalang na to? May boyfriend ka na agad?" Nahiya naman si Bebang. "Mama naman, boss ko yan." Pumasok ka na nga lang, pinapahiya mo ko eh. Saka, bakit kising ka pa? Hindi magandang nagpupuyat sa'yo." "Hala siya, sige.
ako'y matutulog na. Tandaan mo bukas balik namin ng kapatid mo sa probinsya, kaya mag-iingat ka dito sa syudad at mawawalan ka na ng kasama. Tumingin naman ang mama niya kay Scott. Sir Pogi, sana naman ingatan mo tong anak ko dito sa syudad. Huwag mo siyang iiwan ha. Natawa naman si Scott habang si Bebang ay namumula na sa hiya. Ma, pumasok ka na nga. Pumasok na nga ang mama niya, pero bago to pumasok ay nakita niyang tumango si Scott. Namula na naman ang pisngi ni Bebang. Sir, pagpasensyahan mo na yung nanay ko ha. Ganito lang talaga kami sa pamilya namin, may hilig magpatawa. It's okay. So, I guess your dad is in the province? Hindi siya sumama? Biglang napatahimik si Bebang sa tanong ni Scott. I'm sorry. I must have asked a personal question. Hindi mo kailangan sagutin yun. Initian niya lamang si Scott. Nagpasalamat muli siya. Kinaumagahan, pagpasok niya, ay agad-agad namang lumapit sa kanya si Tess. Hoy bakla, ano tong nababalitaan ko na hinatid ka daw ni Sir Scott? Ay, ibang level ka girl no? COO pinag-drive mo? Sabay tawa ni Tess. Ha? Nagpresenta lang siya dahil gabi na din saka wala akong mahanap na taxi. Alam mo girl, feeling ko gusto ka nun. Kanina nga pumunta dito parang may hinahanap. Gustong makita. Ano ka ba? Empleyado niya ako at yun lang yun. Concern lang siya kaya hinatid niya ako. Saka malay mo naman may hinahanap lang kanina na ibang staff. Ikaw talaga di ka lang marites, asyomera ka pa. Natawa naman ulit si Tess. Pero iba ang nararamdaman ni Bebang. Merong parte sa puso niya na umaasang may katotohanan ang sinasabi ni Tess. Pero lumipas ang ilang buwan, ay wala na silang masyadong komunikasyon ni Scott. Nakikita niya na lamang ito sa opisina. Ngunit hindi niya nakakausap dahil sobrang busy. May parte sa kanya na namimiss niya ito. Minsan ay sumusulyap-sulyap siya sa opisina nito. Isang araw ay tinawag siya ni Carl at kinausap. Naglagay ito ng envelope sa harap niya. Nang binuksan niya iyon ay may nakita siyang susi. Para saan to Carl? Tanong niya. Para yan sa kondo na titirhan mo. Ina-expect ni Sir Scott na lilipat ka na bago matapos ang buwan. Ano? Kondo? Bakit? Paano? Hindi siya makapagsalita dahil nagulat siya sa binalita sa kanya. Gusto ni Sir Scott na safe ka habang nandito ka sa syudad, kaya kinahanan ka muna niya ng kondo na titirhan. I think yung ibang tanong mo, mas mabuting sa kanya mo na lang tanungin. Nagpasalamat naman si Bebang at bumalik na din sa kinauupuan niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napatanang siya sa sarili. Bakit niya to ginagawa? Bakit sobrang bait niya sa akin? Sobrang naguguluhan si Bebang. Hindi niya alam ngunit may nabubuong pag-asa sa kanya na baka may gusto nga sa kanya ang boss niya. Bago matapos ang araw ay pinuntahan niya sa opisina si Scott. Kailangan niya ng mga sagot. Come in. Sagot ni Scott nang kumatok siya sa pintuan nito. Good afternoon, sir. I don't know kung nasabi na sa'yo ni Carl, pero may concern ako regarding sa condo na kinuha niyo para sa akin. Sorry, sir, pero hindi ko to matatanggap. Sa tingin ko hindi ko deserve yun. May ibang empleyado niyo na deserve yun. At hindi ko din alam kung bakit niyo ako papatirahin dun. Pumuntong hininga si Scott at sumagot siya. Bebang, please take a seat. I have to tell you something. Dito nagtatapos ang episode 2 ng storyang pinamagatang Ang Babaeng Hindi Naniniwala sa Destiny. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa buhay ng ating mga bida. Salamat!